Okay, sa pagbisita natin dito sa Rossi Bangka Victoria branch mga riders, napansin ko itong bagong labas ng Rossi Flare 125. Ngayong 2024 medyo may nabago po sa kanyang looks. Unang-una, yung kanyang decals at emblem ito. Nagkaroon na siya dito ng naka-chrome at 3D na emblem. Ayan, di ba? Ang lupit ng kanyang bagong emblem. Ayan, Flare. Mapapansin natin dun sa unang version po, itong mga unang labas, ayan, naka-decals lang po siya. So dito ho, naging premium ang kanyang kulay. Nagkaroon siya ng matte red. Mamaya alamin po natin kung ano pong kulay ang available dito sa bagong labas. Okay, dito po sa kanyang muka, isang sticker lang po nakalagay itong kanyang model name na Flare. Ayan, combined color po ng gray at white. Para sa akin, mas maganda po yung gantong bold letter lang, madali basahin. Hanggang dito sa kanyang brand name na Rossi 125 as a side profile niya. And then bukod dyan, ito na, emblem na siya. Diba, mas maangas siya ngayon. Pero same specifications pa rin po siya. Kadalasan naman po sa mga upgrade na ginagawa, lalo na dito sa Rossi, kadalasan lang po yung kanyang decals and sticker ang binabago. Mas lalo siyang naging maangas dahil dito sa kanyang color combined na glossy black at saka matte red dito sa kanyang front view. Meron siyang letter B na shape dito sa unahan. Na bumagay naman hanggang dito sa kanyang pinaka visor sa taas. Yun din ang kanyang shape. Hindi, napansin ko medyo malapad yung kanyang width. Unlike dito sa nauna. O almost the same lang. Okay, itong bagong labas po ngayon 2024 na naka-emblem na sa kanyang side fairings ay yung pong matte black at saka itong matte red. So yung mga naunang lumabas po, meron pa rin kulay na white, glossy black at saka itong glossy blue. And then ganun pa rin po sa kanyang headlight. Naka-split type siya na bulb pa rin po ang ginamit. And then meron siyang DRL dito sa ibabaw. And then turning signals, naka-bulb pa rin po siya. Sa front tire may sukat po na 80 by 80 by 14. Then of course launching tire. And then maganda ho rito, naka-tubeless na po siya. Ayan. And then single disc, dual piston caliper sa kanyang front brake, telescopic fork na front suspension. And then malinis po yung kanyang alloy na mag wheels, wala nang sticker sa kanyang mags. And then all bulb din po sa kanyang turning signals, tail light at stop light. And then sa kanya naman pong rear tire, may sukat po na 100 by 70 by 14. And then of course naka drum brake po sa kanyang rear. Inverted po siya. Ayan, nakita naman natin yung kanyang spring nandito sa ibabaw. Yun lang, magtatanggal pa tayo ng cover pag mag-a-adjust. And then naka single sided siya po sa kanyang rear suspension. Nito maganda, meron pa rin po siyang kickstart dito sa kanyang crankcase. And then maganda, rubberized po yung kanyang footrest dahil matalas po yan. Delikado pag wala pong rubber. And then sa kanyang muffler, okay, average lang din naman po yung size, medyo mahaba siya. And then may plastic na heat guard. And then naka-air cooled pa rin po ang kanyang cooling system. Of course, carburetor type pa rin po sa kanyang fuel supply system. 4-stroke, single cylinder, 2 valve pa rin po. 125cc displacement and Euro 3 compliant sa kanyang emission control. May timbang po na 103 kilos sa kanyang dry weight. And then sa ground clearance, nasa 140 mm. Seat height naman po, 760 mm. Okay, wala pong kill switch yung kanyang side stand. And then maganda, mataba po yung bakal ng kanyang center stand. And then malapad siya. And then sa footboard naman po niya, although wala siyang matting, pero okay na po ito. Magaspang naman yung kanyang pinaka-surface. Kakapit na sa ating sapatos. And then nasa right side po yung kalalagyan ng kanyang battery. And then meron pa rin po siyang utility hook dito sa gitna. May dalawang pocket magkabila. Mababaw po dito sa kanan ng pocket at malalim naman po dito sa left side. Wala lang po siyang charging port. And then ito sa kanyang ignition, ayan, may kasama na rin pong shutter key lock. And then ito meron pong switch yung kanyang upuan. And then sa kanyang mga buttons naman po, okay, dito po sa left, nasa ibabaw po yung kanyang high beam, low beam sign. Horn sa gitna. And then turning signal sa ilalim. And then pinaka ilalim pa po, ito meron siyang choke. And then dito po meron pa rin siyang kill switch. And then switch po ng DRL at headlight. Then switch off. And then electric starter push button. Okay, combined analog and digital po sa kanyang meter panel. Dito po sa digital niya, ito po yung kanyang fuel indicator.
And then dito po sa ibabaw, yung kanyang odometer and speedometer, naka-analog po. And then dito yung kanyang turning signal sign, high beam, low beam sign. Ayan. And then medyo malapad po yung kanyang upuan. Bali wala ho siyang seatches, one tone lang siya na medyo magaspang naman po, pero malambot naman yung kanyang mga foam. Okay, check natin yung kanyang U-box. Okay, malapad po yung kanyang U-box, medyo malalim pero half piece lang po ang pwede rito. And then ito po sa kanyang fuel tank capacity. Nasa 5 liters po ang kanyang full tank, and then fuel consumption po nasa 40 kilometers per 1 liter. Top speed naman po 80 kilometers per hour. Okay, ngayong March 1, 2024, meron pong cash price ang Rosy Player 125 na 55,000. And then pag installment po, da-download po tayo ng 2,000 pesos. And then sa 12 months po, ayan, 5,455. Sa 24 months po, 2,975. At sa 36 months naman po ay 2,150. And then meron po pa rin silang rebate na 300 pesos. Ayan po ang bagong labas na Rosy Player 125.